Magandang hapon po. Isang bata ang nasawi at 2 iba pa ang sugatan matapos po mabundol ng sasakyan sa Tondo, Maynila. Ang suspect na pag-alamang nagpa-practice pa lang magmaneho. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Bernadette Reyes, exclusive. Mag-alas 2 ng madaling araw kanina, naglalakad ang 2 batang ito sa kahabaan ng Solis Street, Tondo, Maynila. Ang isa sa mga bata kasama ang kanyang ina. Sa kanan mapapansin na nakahazard ang isang sasakyan. Tumawid sa kabila ang 3. Pero ilang hakbang lang, eksakto, pagtawid ng 2 bata at yung nanay, biglang dumating yung sasakyan. Biglang lumikong ganon. Tama-tama, yung 2 bata at isang nanay, nasalpok nung nakablock na sasakyan. sa lugar na ito sa kahabaan ng Solis Street, nangyaring ang aksidente kaninang madaling araw. Sa lakas ng impact ng sasakyan, nayupi ang tricycle na ito pati na ang gate ng bahay. Patay ang 12 anyos na si Princess de la Cruz habang nasa ospital ang mag-ina. Tumangging magpaunlak ng panayam sa harap ng kamera ang sospek. Pero sa pakikipag-usap namin sa kanya, sinabi niyang nag-aaral siyang magmaneho. Humingi na rin siya ng tawad sa mga biktima. Pinapanagot siya ng pamilya ng biktimang namatay sa disgrasya. Hikaos din sila sa buhay. Sana panagutan nung nakadisgrasya hanggang sa kung ano yung kailangang ibigay nila suporta. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 2 suspect ang timbog sa magkahiwalay na operasyon kontra illegal na armas. Ang isa sa kanila nahulihan pa ng illegal na droga. Nakatutok si EJ Gomez. Sa kulungan ang bagsak ng 29 anyos na lalaking ito matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa Barangay Poblacion, Muntinlupa City. Na-recover sa kanyang isang revolver at 2 bala. Ayon sa pulisya, nagkandak po ng validation, ang naabutan po nila yung isang lalaki doon. Yung tao na yon na may hawak-hawak na baril. Hindi na nakapalagang suspect. Ayon sa kanya, plano niyang maghiganti sa taong may utang daw sa kanya ng 3,500 pesos at ayaw magbayad. May utang kasi sa akin, kailangan ko ng pambayad sa bahay. Sa kuryente, sinisingil ko. Hindi mo magbayad? Pinagmumura pa kaya wala ko yung baril ko sa bahay. Dati nang nakulong ang suspect dahil sa droga noong Nobyembre 2022. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang suspect sa Taguig, isang 42 anyos na lalaki rin ang nakuhanan ng baril na may 6 na bala. Nakumpiska rin ng otoridad ang higit 5 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng halos 35,000 pesos. Nahaharap siya sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bukod sa kasong ukol sa illegal na baril. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Abiso po sa mga motorista, magpakarga na hanggat maaga pa dahil meron pong nakaambang big-time oil price hike sa susunod na linggo. At sa tansya ng kumpanyang Unioil, posible madagdagan ng halos 2 piso ang presyo ng kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, asahan ng hanggang 1 peso and 30 centavos na patong sa kada litro na taas presyo. At sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, nakakaapekto sa supply ang patuloy na tensyon sa ilang bansa, gaya ng hidwaan ng Ukraine at Russia at sigalot sa Middle East. Wala pa mang pinapangalanang kapalit ni Vice President Sara Duterte bilang Education Secretary, may mga hamon na agad siyang kakaharapin sa sektor ng edukasyon, kabilang ang mababang puntos ng Pilipinas sa isang pagsusulit pagdating sa creative thinking. Narito ang aking pagtutok. Sa report ng PISA o Program for International Student Assessment, halos nangulelat ang Pilipinas pagdating sa creative thinking. Ang score na 14 points sa Pilipinas, pangalawa sa pinakahuli sa 64 na bansang sinuri. Si Patrice Rusiana, isang incoming grade 7 pupil sa isang public school sa Maynila, at ang inang si Emily, naniniwalang kakabit ng kahirapan ang mababang score ng mga ganitong test sa mga kabataang Pilipino. Base ito sa kanyang araw-araw na nasasaksihan sa mga kaklase. Sa palagay ko po, dala rin po ng kahirapan. Yung iba po talaga kasi hindi nakakapasok. Tapos sa pag-online naman po, wala namang pambayad ng yung paglo-load sa cellphone. Pag pinapa-recitation po sila ng teacher namin, di po sila tumatayo, nahihiya po sila.
dahil hindi nila mabasa o hindi nila maintindihan? Hindi po nila mabasa. Ipinunto rin ito sa report ng PISA kung saan nakasaad na nakaugat sa mababang literacy skills o kahinaan sa pagbabasa ang balakid para maipamalas sa mga mag-aaral ang kanilang pag-iisip na malikhain. Isa ito sa hamon na kakaharapin ng susunod na Education Secretary kapalit na nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Sabi ni House Committee on Basic Education Chairman Roman Romulo, ito ang layong tugunan ng matatag curriculum na simulang ipanatupad nitong 2023. Kasi kung hindi natin ma-master yung basic functional literacy, paano ka aangat pa dun sa mga higher competencies? Kaya gusto natin sa matatag curriculum, bawasan ng subjects, bawasan ng competencies para makapag-focus yung teachers and yung mga estudyante doon sa basic functional literacy. Reading comprehension, math age-appropriate, at science. Dagdag niya ang mga reforma sa edukasyon. Kailangan tutukan at tiyakin na ipapatupad ng ayon sa plano. Kaya daw ang susunod na kalihim ng DepEd, dapat may political will na panindigan ang mga direksyon at polisiyang mag-aangat sa antas ng edukasyon sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.